Hello guys, magandang gabi. Ngayong gabi na to, it's 44 here in the evening, here in Dubai. And it's a Friday, 23 of August. Yes, gagawin ko tong content na to kasi gusto kong basahin yung mga quotes na mga binabasa ko when I feel alone, when I feel lonely, when I feel empty, when I feel happy. Nangyayari yun, especially if you are working in abroad. Mostly sa mga kababayan or sa mga Filipino natin dyan, naiintindihan ko mostly the other Filipino kasi I'm working also here in abroad na walang kamag-anak, kaya medyo malungkot siya minsan, lalo na pag mag-isa ka. Tapos minsan pag gusto mo nang may kausap, swerte na pag if you have a good friends, and I'm lucky with that kasi kahit pa paano may nakakausap ako, pero iba din kasi yung feeling na may nakakausap ka na pamilya or may kasama ka na magulang na nag-guide sa'yo. But it's fine, it happens talaga. You have to be strong here in Dubai. Na here in Dubai, you choose this na magtrabaho ka dito. You have to accept the reality that we are not getting younger, and then mga nagtatrabaho dito sa abroad, okay lang yun, yung mga pagsubok na dumaraan sa atin, talagang kailangan yun maranasan natin para maging matatag tayo at maging deep yung mga thoughts natin, at saka there's always a reasons why it happens. God put these dreams in my heart so I can come closer to Him, so I can ask Him for help and learn how to surrender to His will, so I can experience the beauty of His perfect timing. Yung mga cleaner, saludo ako sa kanila. Sobrang mahal ko yung mga tao na yun. Pag may mga nakakausap ako mga cleaners dito, madaming beses na ako may nakakausap na mga nagtatrabahong Pilipino dito sa abroad na parang alam mo makapadala lang sila sa Pinas, sobrang happy na sila. Kaya minsan nalulungkot ako pag sa Pinas naman, parang they are thinking na namumulot lang tayo ng pera dito. But it's fine kasi di ko din naman sila masisi because hindi nila na-experience na maybe na mag-work abroad here, or maybe they don't understand, or maybe they understand, hindi lang natin na nakiklear or na-explain sa kanila how life here dito sa Dubai. Okay, dito sa Dubai talaga is parang ikaw lahat parang pag may sakit ka, you have to go by yourself, go to check up yourself. Maganda lang dito sa abroad is like yung insurance ng company is maganda. So 6 years na rin ako dito sa Dubai. 6 years na din ako fighting for for our dreams, for our goals, to sustain also the needs and wants, of course, syempre needs for the family especially. And also syempre ikaw may mga pangangailangan ka din. And guys, dito sa abroad, sobrang mahal din ng renta dito. Ang mahal-mahal ng renta dito, sobrang, lalo na ngayon, yearly pa lang nagtataasan sila ng renta. It's not, everything here in Dubai, sobrang talagang na mahal lang pamahal yung mga cost of living. Parang dito, pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka din makakabayad ng upa pag di ka nagtrabaho. May mga kababayan dyan na minsan may nangungutang din sa akin, gustong mangutang ng pera, pambayad ng renta, pero hindi ko din sila matulungan kasi alam mo may mga nakabudget na din kasi yung mga sahod ko, yung sahod ko. Syempre nagpapadala din ako sa Pinas, nagbabayad din ako dito ng upa dito sa Dubai, yung grocery mo pa. Everything happens for a reason. Everything, your highs, your lows, your happiest moments, and the most painful ones, your failures and your successes. The lessons you learn and the growth that you experiences is never spontaneous. It's always meant to be. There's a higher purpose. So dito sa Dubai, bawal din talagang sobrang parang petex ka lang. Kailangan mo talaga magtiyaga, kailangan mo magtrabaho kasi lahat na tao dito nagtatrabaho. Hindi to tulad ng Pinas na parang, alam mo yun, yung parang anytime mag-absent ka, anytime magsisick leave ka. Dito parang may hesitate ka talaga na mag-sick leave or gawin yun or mag-absent ka.
Kasi parang this is not your country. Parang extra careful ka sa mga decision mo dito sa Dubai. Ganun dito sa Dubai talaga. Madaming company din ngayon na minsan may nagtatanggalan. Pumupunta ako sa Riga, sa area na yon. Minsan natutuwa ako kasi lalo na pag night market tuwing Pasko, sobrang dami ng tao doon na Filipino, and I feel like nasa Pilipinas lang ako. Pag nakapunta ka dito sa Dubai, yung area na yon sa Riga, karamihan doon puro Pilipino. At saka parang Satwa, sa Satwa din puro karamihan din doon Pilipino. And then nakakatawa kasi parang dito sa Dubai, pag pumunta ka dito, every corner may makikita ka talagang Filipino. Pumunta kami dito sa Dubai for the new opportunities, 'di ba? Kasi I will be honest, sa Pinas sobrang hirap din yan talaga ng buhay unless pag swinerte ka ng trabaho doon or negosyo doon or kung anong pwede mong ikabuhay doon. You're lucky enough, but you know, here in Dubai it's an opportunity for everyone din na magtrabaho dito. Paano pa ako nakapunta dito sa Dubai actually? Actually nung nasa Pinas ako, yung pinsan ko kasi dati dito siya nag-work sa Dubai, now nasa Pinas na siya for good. Gusto ko talaga mag-walk-in lang dito nun for like a tourist na mag-apply lang, ganun. So, pero parang hindi siya parang practical para sa akin kasi parang hirap nun. Nung kwento na sa akin yung pinsan ko na maglalakad-lakad ka dito, mainit dito sobra-sobra. So, tinry ko muna lumapit sa mga kamag-anak ko, pwede nila akong tulungan maghanap ng or makahiram ng pera, konting pera para mag-apply dito. Pero siguro tight din sila sa budget, hindi ako nakahiram. So ang ginawa ko, thanks God, kinabukasan parang may agency na parang hiring sila, direct hire sila for job opportunity here in Dubai. So, nag-try ako kinabukasan. Alam mo, kinabukasan, maaga akong umalis. Doon pa ako nun sa Quezon City, nakatira noon. So, mga alas 6 ng umaga, biyahe na ako papunta doon sa area na yon, sa agency na yon. So, from 7:30 in the morning, grabe yung pila sa labas. Tapos yung pila namin sa labas, ang daming in-interview, and mostly from them, yung mga kasabayan ko is they have an experience sa Saudi, sa Qatar, basta Middle East country. Grabe, parang ako lang yata that time, parang wala masyadong experience pa kasi fresh graduate pa lang ako that time. So, mag-alas 10 na ng gabi, parang kakatapos lang ng interview. Imagine, from 7:30 in the morning, alas 10 na ng gabi, or past 10 p.m. in the evening, natapos lang yung mga interview namin. Sobrang ang dami kasing pila nun. Alas 12 na announcement na ng mga nakuha pala, nakapasa. And I'm so grateful. 6 lang kami actually nakapasa. Sa sobrang hundreds na nag-apply, 6 lang kami nakapasa. So, papunta dito sa Dubai, 6 din kaming sabay-sabay na lumipad papunta Dubai. Ganyan lang sa akin yung company na yun, para to find another job or makapunta dito sa Dubai kasi during that time. And then, I'm grateful naman. So, first company ko talaga, sobrang hassle kasi like monthly, meron kaming night shift. So, yung night shift na yun, parang 1 week overnight kami sa trabaho. Nakakapagod din, like gabi-gabi mag-overnight kayo para sa work. Magbabaklas ka ng madaming gamit. And then, grabe, I mean, it's a good opportunity. Hanggang ngayon, di ko nakakalimutan kasi madami din ako naging kaibigan doon sa first company na yun. And then, sa first company na yun, alam mo, after 7 months, nag-resign ako because sa second company ko, kinuha nila ako sa trabaho na yun, sa position na yun. And then, grabe guys, maniwala kayo o sa hindi,
doon sa second company na yun, pinagkaisan ako doon ng kapwa Filipino. Sobrang yung mga senior doon na fellow Filipino, talagang pinagkaisahan nila ako doon. Sobrang nasad lang ako doon kasi parang, or maybe because I'm just still young during that time, sila mga senior na kasi sila, pero parang feeling ko kasi, pero wala akong galit na nararamdaman kasi parang ewan ko, di ko alam bakit, parang wala akong galit na ramdaman sa up until now. Pero grabe talaga naramdaman ko yung pagkakaisa doon, namura ako, nabully ako. Pero it's fine, everything is fine. Kasi talagang siguro, prepare naman ako ni Lord that time na parang, it's fine anak, okay lang yun. Pero pinagdadaanan siguro talaga yun, yung mga panahon. So, after 6 months, natanggal ako sa work. So, after 6 months, natanggal ako sa work. Mga 3 months akong walang work noon. Sobra, 3 months akong walang work noon. Then, after 3 months, sa 3 months na yun pala, alam mo ang ginawa ko? Yung mga tulong ako sa mga kaibigan ko kung ano pwede kong mahanap na work. Alam mo yung mga ginawa ko, mga pinasok kong work, parang mga events, mga nag-waiter pa nga ako guys, believe me or not, nag-waiter ako nun. Pero sobrang happy ako nun, hindi ko yun kinakaya. Nag-waiter ako nun sa isang 5-star hotel sa Business Bay. Parang front runner ba tawag nun, yung front runner. So nag-try akong mag-part-time sa kanila just to have a income lang. Kasi sayang naman, pinasok ko yun, alam mo, yung manager tawang-tawa sa akin, di na ako pinahawak nung, di ko alam kung ano ba tawag nun, tray ba yun? Kasi dapat ang hawak ko naman mga parang ganito. Ganon. Tapos na ako marunong. May nagsasayawan sa gitna sa bar. Tapos ako yung hawak ko lang, parang nagaganon lang ako. Excuse me sir, excuse me. Tapos nakita ko ng manager, pinakuha na sa kanya yung tray. Anong nangyari? Ending, sa kitchen ako. Naghugas na ako ng mga plato. But yung paghugas ng plato is not like hugas ka talaga. Like, machine yun eh. Machine yung ginagamit. Saka ang saya nun kasi lahat ko sila naging kaibigan. And then, sa kitchen na yun, alam mo, kasi it's parang magandang bar kasi yun. Minsan naka-beef stick kami, nagiinuman kami sa kitchen. It's like, binibigay na lang ng mga bartenders. Saka minsan may chef na binibigay sa amin. Tapos minsan ini-story ko siya. Akala nila parang siyempre yung mga nanonood sa story ko, so akala nila it's like masarap buhay ko. Pero nag-enjoy talaga ako nun. It's a good another experience din kasi minsan doon ko din nakikita talaga yung mga tao na paano sila mag-work, yung mga simpleng tao. And that experience, I've learned something that you stay humble. Whatever happens, what you're in position now, you have to stay humble because bilog lang ang mundo. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. When we do go through hardships, whether they are financial troubles, painful relationships, damaged health, or questioning our self-worth, it is hard for us to realize that God is still always working in us. Have faith and keep trusting in God even when you are having the hardest time of your life.